kapatid sa Panginoon, una. Pangalawa, Pastor James, elect niya ako. At ako din mag-preach. Sabi ko, it's a pleasure mga kapatid, it's a pleasure na makarating sa inyo. Bagamat nag-meeting na kami dito, pero first time ko mangarap sa inyo at makita ang mga gwapo at magaganda natin kapatid dito mga kapatid. With me is Brother Jimmy, sa kanya nagsimula ang gawain sa Pilar. Ganito lang din po kami mga kapatid. Noong una, pinagamit niya lang kanyang garahe. Siksikan kami. Tinawag kami the B Church. Alam bakit B Church? Kasi letter B yung church namin. Ang ginawa namin, lumabas na ako doon sa may garahe para letter B. May kongregasyon ako dito, may kongregasyon ako dito. Dalawa, kaya letter B, Victory Church ang tawag sa amin. Pentecostal. Kaya hanggang sa nag-pray kami, Brother Jimmy, kailangan na natin lumabas, kailangan natin mag-expand. And God bless us mga kapatid. Kailangan tayo sa isang lugar na medyo okay naman mga kapatid. Sa kanila nagsimula at pag ako'y may mga preaching engagement, palagi siyang kasama mga kapatid. Palagi niya akong pinagmamaneho mga kapatid. Imagine nyo, mas matanda pa sa akin, pinagmamaneho. Pero yan ay nagagawa mga kapatid ng paglilingkod sa Panginoon. Always support the pastor. Palagi suportahan ng pastor mga kapatid. May mga pagpapalang darating sa buhay. Now, of course, wala si Sir Frank dito. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon na alam kong may paspas niya ito mga kapatid. At syempre mga elders dito, mga leaders, salamat sa inyo. At itong simbahang ito ay napaka-supportive sa Sunday School. Amen. Kaya hindi ko kayo makalimutan ng Tunasan Church mga kapatid. I'm here to preach the Word of God. I'm not here to entertain you. Amen. Amen. Hindi po ako entertainer mga kapatid. Preacher po ako ng gospel ng Panginoon. So whatever method ang gamitin ko, anong klase pangangaral ang gawin ko mga kapatid, it's my style ka. At maaaring hindi ako kasing elokwente ng pastor ninyo at kasing talino ng ibang mga pastor, pero mangangaral ako na kung ano ako. Amen. Yan ay dahil dinala ako ng Panginoon para mangaral sa inyo mga kapatid. Yes. Malapakan natin ang ating today, mga kapatid. Pagod na ba kayo na nakatayo? Kailan? Let's give respect to the Word of God. Let's open our Bible in the book of Matthew chapter 26. Mateo 26. Ang versikulo ay 69 o 69, 69 hanggang 75. Now, before I read this word, mga kapatid, ang background nito, nung si Kristo inaresto at ipapako na sa krus, ang mga disipulo niya nagtakbuhan. Kaya may kaduwagan din ang mga disipulo, mga kapatid. May kinakatakutan din. Nagtakbuhan, tumakas. At sinusundan ng isa sa mga disipulo, si Jesus, si Pedro. Nakasunod si Pedro, mga kapatid, kay Jesus, pero ang sabi ng Biblia, Peter is following afar off. Sumusunod kay Kristo, pero malayo. Meron palang ganong Christian, nasunod kay Kristo, pero malayo. Yung sinasabi ni Brother Jimmy kanina, sa Kristan siya, pero gumawa ng kasalanan. Sumusunod siya kay Kristo, pero malayo. Pwedeng mangyari yun, mga kapatid. Ito ang nangyari nung pag binasa natin ang Matthew chapter 26, mga kapatid. Verse 69, the Bible says in NIV, Now Peter was sitting out in the courtyard, and a servant girl came to him. You also were with Jesus of Galilee, she said. But he denied it before them all. Nag-deny si Pedro. I don't know what you're talking about, he said. Then he went out to the gateway, where another girl saw him and said to the people there, This fellow was with Jesus of Nazareth. He denied it again, with an oath, sumumpa pa. I don't know the man. After a little while, those standing there went up to Peter and said, Surely you are one of them, for your accent gives you away. So, may pagkakilanlan pala talaga kung sino talaga yung sumusunod kay Kristo. Hindi na maitatago, sumusunod ka, sabi sa kanya. Verse 74, Then he began to call down curses on himself, and he swore to them, I don't know the man. Immediately, a rooster crowed,
Then Peter remembered the word Jesus had spoken, before the rooster crows, you will disown me 3 times. He went outside and he wept bitterly. Now the point is this. Why Peter is keep on denying Jesus? The answer is because when he accept, pag tinanggap niya mga kapatid, na siya ngay kasama ni Kristo, kasama rin siya sa suffering doon sa krus na isasuffer kay Jesus Christ. Alam niyo mga kapatid, ang ginawang pagtanggi ni Pedro ay equivalent ng pagtakas mula kay Kristo. Kaya sa araw na ito, let me preach with the word of God that says, please don't run away from the cross. Marami tayong problema, pero please, don't run away from the cross. Huwag mong layuan ang cross. Hallelujah. May malaking bagay na dulot ito sa buhay. Pwede bang tayong lahat ay yumuko, taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon, at tayo ay manalangin, kumikit tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming sinasamba, Panginoon, at pinupuri sa mga sandaling ito. Panginoon, hallelujah, kami po'y walang magagawa. Hallelujah, labas sa iyo, Panginoon. Hallelujah, ang aming mga kakayahan, Panginoon, hallelujah, ay baliwala, O Diyos, kung wala ang iyong banal na Espiritu. Kami, Panginoon, ay umaasa sa iyo. Kami, Panginoon, ay nagsusumamo sa iyo, Panginoon. Kausapin mo kami sa mga sandaling ito, O Diyos. Hallelujah, hindi ko alam, Panginoon, ang pangangailangan ng iyong mga anak sa lugar na ito. Ngunit ako'y dinala mo, Panginoon, sa lugar na ito upang mangaral, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Yes, Lord. Panginoon, kausapin mo kami lahat, dakilang Diyos. Yes, God. At ang bawat sulok ng lugar na ito, Panginoon, ay babalutin mo ng iyong kapangyarihan, O God. Hallelujah, utusan yung mga anghel, Panginoon, upang ingatan ang bawat isa sa amin. At dalangin ko, O Diyos, hallelujah, magpagaling ka, Panginoon. May karamdaman ng God, hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos, mag-comfort ka, Panginoon, ng mga nalulungkot, na di-discourage, Panginoon, sa araw na ito. Oh God, hallelujah, Jesus, oh Lord, hallelujah. Patuloy mong pagpalain ang gawain ito, O Diyos, hallelujah. Ang mga ngaral, Panginoon, hallelujah, itago mo sa iyong likuran. Palihan mo yung inyong nangis, Panginoon. Ang mga labing puso, Panginoon, at isipan ng mga ngaral sa araw na ito, Panginoon. In the name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, everybody say, Amen. Amen. Come on, say Amen. Amen. Papayan mo yung katabi mo at sabihin mo, huwag kang tatakbo. Amen. Ang aaliwalas ng mga mukha ng kapatid ko dito. Amen. Diba tayo na maaliwalas ang mukha nila? Way back 2005 at 2004. Amen. Ganun din kaaliwala sa mga mukha ng kapatid natin sa Pilar. Kung tumagal, doon ko pala nakakasabi kapag tumatagal pala ang iglesia. Unti-unti rin, hindi pala. Unti-unti lalong maaliwala sa ulit. God is so good, mga kapatid. God is so good. Amen. And every time we see a cross, we are easily reminded of Jesus. Amen po ba? Amen. Pero ang naaalala natin kay Kristo kapag nakakita tayo ng cross ay yung suffering niya. The pains that Jesus, na naranasan ni Jesus, mga kapatid. Nalulungkot tayo. Nakakaramdam tayo ng kakaibang kalungkutan kapag nakakita tayo ng cross. Pero sa isang banda, nakakaramdam din tayo ng kaginhawaan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kapag nakakita ka ng cross, bukod sa nalulungkot ka, nagiging secure ang kinabukasan mo. Yes. It's because of the cross. Yes. May pagbabago nangyari sa buhay nating mga tao, it's because of the cross. Kaya mahalin natin ang cross, mga kapatid. Yes. It seems that everything revolves around the cross. Lahat umiinog sa cross. Bakit gumaling sa karamdaman? It's because of the cross. Amen. Bakit nawala ang kalungkutan at pinalitan ng kagalakan? It's because there are cross there. Yes.
may Kristong napako sa cross at binigyan tayo ng kagalakan sa ating mga puso. Ang problema lang na nakikita ko, mga kapatid, bilang mga ngaral ng salita ng Panginoon, maraming ayaw sa cross. You get the point? When we say cross, it means pains and suffering. Kasi naman may gusto ng pain and suffering dito. Every one of us, ayaw natin ng pains, ayaw natin ng suffering. But the Bible says, we need to be crucified. In the book of Romans chapter 6, verse 6, in the context of salvation, knowing this, that our old man is crucified with Him. So, ibig sabihin, habang ngayon Pentecostal ka, naipako ka ng kasama ni Kristo. So, whether you like it or not, nakapako ka kasama ni Kristo. Our old man is already crucified on the cross. Kaya pagbabalik ka sa dating buhay, para mong tinanggal ang sarili mo sa cross, at sinabi mong hindi mahalaga yung cross, at gagawin ko ang gusto kong gawin. Everybody say amen? Amen. The context here is, the context according to the Bible is about baptism. When you repent, you are killing your old man, old nature. And when you are being baptized, nililibing mo yung old nature. That's why we are called born again. And also, we can call ourselves the crucified man. Kaya may bago ng tawag sa Brad, hindi na born again. Crucified man. Ipinako ka na kasama ni Kristo. Ano bang pinako kay Kristo? Ang Diyos o ang laman na kinasangkapan ng Diyos? Ano pinako, Pastor James? It's the flesh. Why? Because this flesh, ito ang nagbibigay ng ng nagfeed o nagfeed ng kasalanan. It's not God. Hindi tayo patayin ng Diyos. Pero ang laman natin, pinako kasama ni Kristo, mga kapatid, para ano? Para hindi magkaroon ng kapangyarihan ng kasalanan sa iyo. Amen po ba, mga kapatid? Kaya the more na ginugusto mong sundin mo yung laman mo, dumarating si kasalanan. Amen? Kaya, please, always observe and always walk according to the Spirit of the Lord. Alam niyo kung bakit? Hindi na dapat lamang laman ang umiiral sa atin, kundi yung Espiritu ng Diyos. The more you love the Spirit of God, the more you are being aware of the Spirit of God, lalo kang napapalayo sa temptation, mga kapatid ng kasalanan. You can easily resist the devil. Amen. Ano si Joseph, mga kapatid, napakagwapong lalaki dito sa Bible. Pero nako, napakagandang babae din ang asawa ni Potiphar. Amen po ba? Nasa Sunday school naman tayo, alam natin yun, di ba? At sino naman ang manok ang hindi tutuka kung palay ang lumalapit? Amen? Kung ganda ang pag-usapan, walang sinabi mga magagandang babae sa panahon natin ngayon. Noong unang panahon, lahat ng beauty secret mayroon doon sa asawa ni Potiphar. Napakaganda. Pero nung sinabi ng asawa ni Potiphar, Joseph, come here. Lie with me. Anong sinabi ni Joseph, mga kapatid? Lumingon sa kaliwa. Walang tao. Lumingon sa kanan. Uy, wala rin tao. Lumingon sa baba. Ay, wala rin tao. Paglingon sa taas, may Diyos pala. Kaya sabi niya, mga kapatid, paano kung makakagawa ng kahindik-hindik at karumal-dumal na kasalanan sa harap ng aking Diyos? No! Kung gusto natin makaiwas sa kasalanan, hindi lang ang left and right and down ang tingin. May mata ang Diyos, mga kapatid, napakalaki. Mga kalalakihan, mga kalalakihan, iba ang pagkakalikha sa atin. Huwag niyo akong gawin sa pasyon, masyado naman itong brutal ko mga aral. Hindi po, totoo lang po ako. Iba ang pagkakalikha sa lalaki at iba ang pagkakalikha sa babae. Amen? Pag kayo nakaupo sa gym, mga macho, hello! Walang macho dito. Mga macho, hello! Pag
ang braso labas. Dumikit ang braso mo. Anong nararamdaman mo? Easily, you should resist the devil. What will you put into your mind? One day, that mind will give you strength or force para ikilos yan. Amen? Amen. Kaya ingatan po mga kapatid, mga kalalakihan, at sa mga kababaihan naman, yung inyong masyadong emosyon, yung affection, yan. Kahit hindi pogi ang lalaki, Pastor James, pag sinabi ng kay sister, kumain ka na. Sister, bakit parang malungkot ka? Pasasayahin kita. Pag napansin ni sister na masyadong, caring masyado ito, kahit ang ilong niyan mga kapatid buhagad, mamahalin na yan mga kapatid. Alam mo bakit? Kaya ingat po, kahit may asawa na ha. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kita kaya pambihira. Nasa cross ako eh. Ewan ko ba? Pero kaya minsan mga kapatid, pag tayo ay nakakaramdam ng kilos ng Panginoon, I think God is telling us something today mga kapatid. Pero bakit maraming ayaw sa cross? The first thing that I know is because for you to carry the cross, you need to be self-denied first. Kailangan maging self-denied ka muna bago mo mabuhat yung cross. Hindi pwede basta-basta buhatin ang cross. Actually, hindi. Mga kapatid na kinakatakutan ni Pedro ay hindi actually yung ipapako sa cross. Ang kinakatakutan ni Pedro ay yung self-denial. In Matthew chapter 16 verse 24, then Jesus said unto his disciples, if any man will come after me,